Bakit siya mag-isa? Nakaupo sa gilid ng daan habang kumakain. Nag-shooting ba sila? Bakit sa paligid? Wala man lang kahit isang staff. Wala ring mga kamera. Anong klaseng eksena naman to? Ito ay... Sundan mo siya. 3 milyon. Para bilhin ang... Kaya sana, palitan mo ako sa susunod na 3 buwan. Kasama na ang pagpapakasal. Tama. Nabasa mo na siguro ang balita, di ba? Ang pakakasalan ko ay ang pinuno ng Gu Corporation, si Guyosheng. Si Guyosheng. Paano? Siya pa, tingnan mo. Ang simple ng itsura. Wala man lang dating. Ayusan niyo siya base sa style ko. Kasama siya. Ano ba talagang ipinainom mong gayuma? Kay Lolo. Para pilitin niya akong pakasalan ka. Bakit parang pamilyar ang mga matang ito? Layang daw ko. Ang alam mo lang gawin ay iyang mga mumurahin mong gimmick. Binabalaan kita. Wag na wag mo akong susubukan. Layuan mo ako. Paano ko ba sasabihin sa'yo na hindi ako ang kinasusuklaman mong sila'y ang daw ko, kundi ang kinalimutan mo ng si Kinsey ay? Mamaya kapag bumaba siya, ipainom mo sa kanya ang gamot. Senora, gising na po pala kayo. Mayroon ba sa bahay? Kung mayroon, pakidala na lang sa akin. Kung ganoon po, magpahinga na lang muna kayo. Alam ko, nangako ako kay Lay ang daw ko. Isang katangahan ang pagiging kapalit niya. Pero gusto ko talagang malaman. Guyosheng, ikaw na naging napakabuti sa akin noong mga bata pa tayo. Paano mo ko biglang nakalimutan? Siyaw ko, umuwi ka para mananghalian. Nakausap ko na rin si Yusheng. Nagluto ako ng mga paborito ninyong pagkain. Sige po, Lolo. Layang daw ko, hindi ka pa ba titigin? Ginagamit mo na naman si Lolo para guluhin ako. Hindi ka ba napapagod? Si Lolo talaga mismo ang tumawag. Umaarte ka na naman. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Sa oras ng hapunan, ihintayin kita sa may gate. Huwag kang magpapahuli. Ba't ka nakatulala dyan? Batiin mo siya. Lolo, mabutit nakarating kayo. Ipinaghanda kita ng paborito mong sabaw ng isda na may tofu. Ngayong nakabalik na kayo, sobrang saya ng lolo ninyo. Ang kasal ninyo, kahit ako lang ang nagdesisyon nito. Pero dahil si Xiao Kao ay mabait at masunurin. Alam kong hindi ako nagkamali ng pinili. Magpakabait kayong dalawa.
para kapag pumanaw na ako, at makaharap ko na ang mga magulang ni Yusheng, masasabi kong nagawa ko na ang tungkulin ko. Lolo, siguradong mabubuhay pa po kayo ng 200 taon. Ha, anong 200 taon? Mabuhay lang ako ng 2 taon pa, masaya na si Lolo. Habang kaya ko pang gumalaw, bilisan ninyong dalawa. Bigyan niyo ako agad ng isang malusog na apong lalaki. Lolo, heto po, puro paborito ninyo. Huwag mong ibahin ang usapan. Kung hindi ninyo bibilisan ngayon, aantayin niyo pa ba na mamatay ako? Makikita ko pa kaya ang munti kong apo sa tuhod? Kasi ngayon, hindi na ako nangangahas pumunta. Lahat sila, ibinibida ang mga anak nila. Ako naman, aso lang ang maipagmamalaki ko. Lolo, wala ka namang aso. Lolo, magsisikap po kami. Hay, siksiyaw ko talaga ang pinakamabait, hahaha. Ang hilig mo talagang acting na perpektong asawa. Sige, pagbibigyan kita. Tama po si Lolo. Tayong dalawa, kailangan na talaga nating magsumikap. Best Actress. Tutal kailangan din naman nating magsumikap. E di bilisan na natin. Uy, Lolo ako. Si Gu Yusheng. Tapos na ang palabas, bumaba ka na. Hamak na artista. Sinapian ba siya o nawalan ng alaala? Talagang nagbago na ang isang tao. Habang tumatanda ay lalong nakakainis. Nagpapanggap na naman para kaawaan. Ano bang dapat ipagmalaki? Ang apo sa tuhod. Sa susunod na taon ay makakarga ko na. Ang ugali ng aking apo. Kilalang kilala ko na. Suplado at mapagkunwari. Mabuti naman ang trato sa iyo. Pero sadyang nagpapanggap lang. Kung hindi ko pa itutulak, kailan pa niya? Mapapakasalan ang taong gusto niya. Pero ako na si Mang ay talagang nagtataka. Ang daming babae mula sa mayayamang pamilya na hindi mo pinili. Bakit pinili mo pa ang batang ginang na nasa showbiz? Naalala mo pa noong na-ospital siya. Matapos masugatan ni Yusheng, nawala ang ilang alaala niya. Noong siya ay nasa ospital at gumuhit ng larawan. Siya at ang taong nasa larawan ay magkamukha. Zia. Naku Mang, ang pulseras na inihanda mo para sa batang ginang. Nakalimutang ibigay sa kanya. Tingnan mo ang memorya ko. Yayasang pumunta ka at ibigay ito sa kanila. Aalis na ako ngayon. Sa wakas nakauwi na rin. Ang pesting lalaking ito. Napakakitid ng utak. Walang modo. Ibinaba ako sa gitna ng daan. Wala man lang matawag na sasakyan. Pakiramdam ko hindi na akin ang mga paa ko. Batang ginang nakauwi na po kayo. Yayasang bakit nandito ka? Ang regalong sadyang inihanda ni Mang. Nakalimutan ninyong kunin. Kaya pinadala niya ako para ibigay ito. CJ. O batang ginang. Hindi ba umalis kayo kasama ang batang Ginoo? Bakit hindi ko siya nakitang bumalik? Hinatid niya ako pa uwi. Tumanggap ng tawag at lumabas para magtrabaho. Yayasang aakyat muna ako para magpalit ng damit.
Bakit? Pakiramdam ko ay pamilyar ang mga matang iyon. Kuya, talagang nagretiro ka na sa hukbo. Mananatili ka na ba sa Haicheng? Ayaw mo ba akong bumalik? Naku kuya, hindi naman sa ganoon. Noong naging sundalo ka, mas tutol pa ako kaysa sa kahit sino. Pangarap kong magretiro ka na agad at bumalik. Kuya Sheng, saksi ako. Noong nasa misyon ka, at malubhang nasugatan, hinanap ni Kuya Bancheng ang lahat ng magagaling na doktor sa Haicheng para iligtas ka noong gabing iyon. Sa mundong ito, marahil ang may wagas na pagmamahal sa iyo ay si Kuya Bancheng lang. Tigilan mo nga iyan. Nakakadiri ka ah. Anong wagas na pagmamahal? Kami ni Kuya Sheng ay magkapatid lang. Isa pa may pamilya na si Kuya Sheng. Batang Ginoong Gu, kasal ka na. Akala ko ay binata ka pa. Bakit? Hindi ba halata ang marka sa lig ko? Magaling magbiro ang Batang Ginoong Gu. Hindi ba halata ang pagtanggi ko? Hindi pa ba halata ang pagtanggi? Hindi ba Batang Ginoong Gu? Gusto ko lang malaman kung ang asawa mo ay maganda ba? Ang asawa ng Batang Ginoong Gu, hindi lang maganda, sikat pa. Siya iyong hinahangaan ng maraming tagahanga na kinababaliwan na sikat na artista. Si Layang Daoko. Bakit idolo mo rin siya? Naku. Kuya, naku, curious lang ako. Tingnan mo, ang tagal nang namimilit ng lolo. Hindi ka pumapayag. Bakit bigla kang pumayag ngayon? Bakit? Pakiramdam ko ay pamilyar ang mga matang iyon. Bancheng. Noong nasugatan ako at nagretiro, may nakalimutan ba ako? Imposible iyan. Natatandaan mo pa nga kung sino ang binugbog mo noong elementarya. Paano ka makakalimot ng mga bagay? Bakit pakiramdam ko ay nakita ko na siya kung saan? Tumatawag na. Uy kuya. Simula ngayon, ang proyekto sa South China ay hindi mo nahawak. Lolo, ito ay pinaghirapan ko ng kalahating taon. Kung hindi mo maaalagaan ang pamilya mo, wag lang sa South China, kahit sa ang proyekto, ay hindi mapupunta sa iyo, umuwi ka ngayon. Kung hindi ay huwag kang papasok sa Board of Directors.